Mukhang mauunahan na ng China ang Pilipinas at 4 pang bansang umaangkin sa Sprat list sa pagmimina ng langis dito. Ipapadala na raw ng China ang isang higanteng oil drilling platform nito sa lugar sa darating na Hulyo. Narito ang report. Sa Hulyo, ipapadala na ng China ang higanteng deepwater oil drilling platform na ito para maghukay ng langis sa Sprat list. Gawa ng China National Offshore Oil Corporation o CNOOC. Sadyang binuo ang Marine Oil 981 para sa target ng China na tumuklas ng mga oil at gas reserves sa tinatawag nating West Philippine Sea bago ang taong 2020. Sa laki ng Marine Oil 981, kaya nitong magsagawa ng oil exploration hanggang sa lalim na 300,000 metro. Ang drill naman nito, kaya gumawa ng butas na may lalim na hanggang 12,000 metro. Sabi tuloy ni Albay Governor Joey Salceda. Kaya ngayon lang natin naiintindihan kung bakit halos apihin tayo ng China, halos mulyawan tayo na huwag pumasok na may gagawin pala silang kabalbalan. Una nang sinabi ng US Energy Information na tinatayang aabot sa 105 bilyong bariles ng langis ang pwedeng makuha sa Sprat list. Halos kasing dami na raw nito ang oil deposits ng mga kilalang oil-producing countries na tulad ng Kuwait at Nigeria. Kaya naman ang China, pakunti-kunti nang nagtatayo ng mga military garrison sa Sprat list. Base sa dokumentong nakalap ng News 5, pinalawak pa ng China ang kanilang air at naval base sa Woody Island, na bahagi ng Paracel Islands Group sa South China Sea. Pati na sa mga islang pasok sa teritoryo ng ating bansa, tulad ng Iroquois Bank na nasa Kalayaan Reef, pinapasok na rin nila. Sakaling humantong sa putukan ang agawan ng 6 na claimant sa Spratly Islands, China raw ang may pinakamalakas na puwersa sa dagat at himpapawid. Pwede raw nitong mag-deploy ng 8 klaseng warplanes na kaya raw umabot hanggang Pilipinas. Isa na rito ang Sukhoi 30 MKK. Bukod sa warplanes, magiging operational sa taong ito ang pinakaunang aircraft carrier ng China, ang Xilang. Kaya nitong magdala ng 50 multi-role fighters. Sabi sa isang US Defense Department report noong 2010, igigit daw ng China ang kanilang argumento na teritoryo nila ang buong South China Sea. Pero mukhang hindi na mabahala dito si Defense Secretary Voltaire Gazmin. Mas priority pa rin daw ng gobyerno ang banta sa loob ng bansa, tulad ng mga rebeldeng komunista at Abu Sayyaf. Yung mga equipment na kailangan to address internal security operation ang naka-priority. Kung matutuloy ang oil drilling ng China sa Sprat list, posible raw itong makakuha ng 500 milyong barilis ng langis hanggang sa 2020. Paolo Bejones, News 5. Kung ang China pumuporma na para sa planong paghuhukay ng langis sa Sprat list ang Pilipinas, naghahanda na rin para protektahan at itaboy ang mga magtatangka na sumakop sa ating mga isla sa Sprat list. Erel Kabatbat, ikwento mo. Pinapalakas na ng AFP ang puwersa nito sa West Philippine Sea malapit sa Sprat list. Unang pinuporma ng AFP ang naval station nito sa Ulugan Bay, na itinuturing na isang strategic area para higit na matutukan ang mga sakop nating isla sa Sprat list. So, in terms of it being strategic, one, the geographic location, and then number 2, in terms of the economy of it, yung mga barko natin, they don't have to go around. Sabi ni Pama, sa diesel fuel pa lamang malaki na raw agad ang matitipid kung dito sa Ulugan Bay dadaong ang mga barko. Nakaharap na kasi ang Ulugan Bay sa West Philippine Sea, kaya't hindi na kailang umikot ang mga barko sa itaas o ibabang bahagi ng Palawan para lang makarating sa nasabing karagatan. Kada barko makakatipid ng hanggang 20,000 litro ng diesel kada biyahe dito. Mahalaga sa Philippine Navy na agad ma-develop ang Cunanan Naval Station dito sa Ulugan Bay. Mas mapapadali kasi ang gagawin ng pagbabantay sa West Philippine Sea kung dito manggagaling ang kanilang mga barko. Kung sa Ulugan Bay dadaong ang mga barko, magiging 140 nautical miles na lamang ang layo nito sa Recto Bank, kung saan may nakitang mga barko ng China noong nakarang buwan. Not to mention yung for us, if you jump from here, paglabas mo dyan, West Philippine Sea na, you say practically at least 6 hours. Dahil sa layo ng kasalukuyang daungan ng mga barko ng Navy, madalas hindi na inaabutan ng mga Navy patrol ships ang mga dayuhang barko o mga poacher na pumapasok sa ating teritoryo. Errol Kabat.